Nakita ni Wang Changfang ang takot ng babaeng minsan niyang minahal, labis siyang nasisiyahan. Tinaasan niya ang kanyang mga kilay at nangutya, ang ating Hongmang Heavenly Maiden ay talagang bumuti ng husto sa paglipas ng mga taon, ngunit sa kasamaang palad, iyon lang iyon. Napakabangis. Natakot at hindi nakagalaw si Zuan nang makita niya ang isang malaking kamay na dahan-daang umaabot upang hawakan ang kanyang ulo. Napagtanto ang kritikal na sitwasyon, sumulyap si Ying Jingyu kay Wei Ju at mahinang sinabi, "Wei Lao, oras na para kumilos." Kinilala niya ang utos at itinaas ang kanyang kamay upang ikalat ang kanyang hininga at sumagot, "Okay." Ngunit bago pa man siya makialam, isang vortex ng gintong sword energy ang bumaba diretso sa ulo ng napakalaking demon skeleton mula kung saan, sinamahan ng tunog na parang kulog, "Senior Sister, umalis ka." Isang nakakatakot na pagsabog ang umalingaw sa kalawakan, bam! Ang higanteng demonic skeleton ay nahati ng tuwid sa kalahati ng gintong sinag ng liwanag. Ang katawan nito ay lumipad sa mga piraso bilang resulta. Napakagulo ng paghihiwalay. Isang putol na buto na kamay ang lumapag sa likuran ni Zhu Zuan ng may kalansing. Narinig ang malakas na ingay, napatalon siya at mabilis na lumingon. Hindi kalayuan, sina Ying Jingyu at Wei Ju ay tuliro na bumubulong, ito ay. Si Xiao Xuan ay umiindayog ng kanyang espada, mukhang napakabagsik. Ang gintong sword energy, kumpleto sa umiikot na sinaunang sulat, ay sumasayaw sa paligid niya, na nagpapatingkad sa kanyang pambihirang talento. Itinaas ni Xiao Xuan ang kanyang kilay sa kanyang kaaway, sinasabing may sukdulang pagmamataas, "Nascent soul, please." Sino ang hindi pa nakapatay ng ilang nascent souls? Sumulyap siya sa mayabang na si Wang Changfang, nag-iisip, nakakatuwang pakiramdam na may tulong ng innate sword physique at bagong mga pananaw sa myriad transformations move na ito. Dati, kailangan kong i-condense ang spiritual power ng malalakas na kalaban upang palakasin ang kapangyarihan ng aking espada. Ngayon, kailangan ko lang i-condense ang mga supplementary Z patterns. Narinig ni Wang Changfang ang mapanuring salita ni Xiao Xuan, sumabog siya sa galit, ang batang ito ay masyadong mayabang. Sa gayon, nag-channel pa siya ng linki sa flag gamit ang dalawang daliri, nagpakawala ng mas maraming Yin soldiers. Ngayon, gagalingin ko ang iyong malaking bibig. Umungol siya, nakanganga. Sa ilalim ng kontrol ni Wang Changfang, mabangis na sumugod ang mga zombie corpses patungo kay Xiao Xuan. Na may hawak na mga sandata. Tiningnan niya ang mga Yin soldiers na parang mga langgam, pagkatapos ay itinuro ang kanyang espada diretso sa kanila, humahamon, "Sa tingin mo, kaya mo akong pigilan." Ang kanyang sword technique ay lumikha ng hindi mabilang na iba pang makapangyarihang espada na may vortex-like aura na diretso sa mga zombie rookies. Agad na naging alikabok ang mga demonic skeletons. Nakita ni Wang Changfang ang nakakatakot na aura na nagtataboy sa mga basag na buto pabalik sa kanya. Kusang itinaas niya ang kanyang mga kamay upang protektahan ang kanyang mukha, nag-iisip ng may takot, ang kapangyarihan na ito. Sa tapat, ang dalawang disciples ni Zuan, sina Buuri at Lin Qingyuan, ay kailangang itaas ang kanilang mga espada upang harangan ang shockwave. Nagpumiglas sila ng buong lakas, nauuto, "Ito, ang aftershock na ito, hindi namin kayang pigilan." Malapit, itinanim ni Lin Zihi ang kanyang espada sa lupa, lumilikha ng isang protective barrier at sinabi sa kanyang junior martial sister, "Mag-ingat ka." Sa likuran ko, masunarang sumagot si Sumo Han, "Okay," at mabilis na umurong sa likuran niya. Kasabay nito, mabilis na inilabas ni Wei Ju ang kanyang dalawang kamay, lumilikha ng isang kulay rosas na spherical aura upang protektahan ang kanyang sarili. Nasasaksihan ng ultimate technique ni Xiao, sumigaw si Ying Jingyu sa gulat, halos 100 golden core ghosts at nilinis niya sila sa isang galaw. Yumuko si Ying Jingyu malapit sa tainga ni Wei Ju at bamulong, ang isang golden core ay maaaring magkaroon ng ganitong lakas. Kung kaya nating i-recruit ang lalaking ito, ang Myriad Dao Gathering ay magiging madali. Makalipas ang ilang sandali, mayabang na hawak ni Xiao Xuan ang kanyang espada, dahan-daang naglalakad sa mga nakakalat na labi ng mga kalansay. Malamig niyang sinabi, "Kaya pala, sa isang malaking labanan, lumabas na ito lang ang iyong kakayahan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pakawalan mo ang aking senior martial sister, Wang Changfang." Narinig ni Xiao Xuan na binanggit si Zuan, lalo siyang nagalit.
Nagngit-ngit siya, laging pinag-uusapan ang senior marshal sister, napaka-intimate. Noon, hindi ba dahil sa iyo kaya niya ako tinanggihan? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ng malinaw ang mga kahihinatnan ng pagpili ng maling tao. Sabi niya, inilalabas ang kanyang galit habang ipinapakita ang kanyang mga daliri, isang masamang tingin sa kanyang mga mata. Kasabay ng mga kilos ni Wang Changfang, ang mga kadena na nakabalot kay Zuan ay biglang umilo na may kumikinang na mga talismans at humigpit ng husto, na nagtaas sa kanya ng mataas sa hangin na nagdulot sa kanya na magdusa sa sakit. Kasama nito ang kanyang malupit na boses, ang trahedyang kapalaran ng pagpili ng maling tao. Nakita ang kanyang senior marshal sister na pinipilit ng masamang demonyo na iyon, umungol si Xiao Xuan, namumula ang kanyang mukha sa galit, tumigil ka. Kasabay nito, lumipad siya, iwinawagayway ang kanyang espada ng buong lakas. Isang malakas na gintong aura na parang palaso ang lumabas mula sa espada, sumusugod patungo sa mga kadena na napapalibutan ng lingki na kumukubli na parang hugis ng isang malakas na dilaw na ahas. Sa isang iglap, ang matigas at malamig na mga kadena ay nahati sa hindi mabilang na mga piraso, sabay na pinalaya si Zuan mula sa pagkakatali ng madilim na enerhiya. Nakatitig si Wang Changfang ng nanlalaki ang mga mata habang hinihiwa ng espada ni Xiao Xuan ang kanyang matitinding kadena na parang mantikilya, nagkakawatek-watek at nahuhulog sa hangin. Matapos palayain, malayang nahuhulog si Zuan. Sinubukan niyang ipatawag ang kanyang espada gamit ang dalawang daliri upang lumipad, ngunit nabigo at naisip lang ng mapait, hindi ko maipatawag ang aking espada. Sakto nang naisip niyang babagsak siya sa isang kakila-kilabot na paraan, isang malakas na boses ang umalangaw, Senior Marshal Sister, hawak kita. Si Xiao Xuan, na parang gintong palaso, ay umakyat pataas, inabot upang saluhin si Xuan. Niyakap niya ang payat na baywang ni Xuan, lumulutang sa hangin, tinitigan ng malalim ang kanyang mga mata, at marahang nagtanong, Senior Sister, ayos ka lang ba? Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, biglang namula ang parang celestial na mukha ni Xuan sa hiya. Hindi mabilang na peach blossoms ang namukadkad sa paligid nila, na parang nagdaragdag ng perpektong mga touches sa isang pag-ibig na nagsisimula palang mamukadkad. Isang hero at isang beauty sa gitna ng ulan ng mga talulot, isang perpektong eksena, walang cap. Ang mukha ni Xuan, na namumula pa rin, ay mabilis na umiwas sa tingin ni Xiao Xuan, sumasagot ng naguguluhan, ayos lang ako. Nasaksihan ang nakamamanghang eksena ng Hero Saves Beauty, hinimas ni Bai Luri ang kanyang baba, nakangiti, at sumigaw, wow! Si Elder Xiao, talagang nakakuha ng score ngayon. Tinaas ni Li Qingyuan ang kanyang kamay sa kanyang noo para mas makita, pagkatapos ay tumawa ng masaya, hehe. Sa tingin ko, pulang-pula ang mukha ni Shifu. Si Lin Ziyi, nakita ang taong hinahangaan niya na niyayakap ang ibang babae, ay naramdaman na parang nabasag ang kanyang puso. Puno ng luha ang kanyang mga mata habang sumisigaw sa pagkadismaya, Shifu. Sa likuran niya, hindi napigilan ni Sumuhan ang kanyang damdamin at humanga, ang gwapo. Sa sandaling ito, lumapag si Xiao Xuan ngunit mahigpit pa rin ang kanyang kamay sa baywang ni Xuan, na nagdulot sa kanya ng pagkahiya at pagkausisa. Bahagya siyang umubo, gumawa ng tahimik na tunog. Ngunit nakatitig na si Xiao Xuan sa demonyo na si Wang Changfang, sumisigaw, mamatay ka. At sumugod siya pasulong sa bilis ng liwanag. Kinabig niya ang kanyang espada, hinati ito ng paalang sa katawan ni Wang Changfang. Nang magkaroon ng kaunting kamalayan si Wang Changfang, malubha na siyang nasugatan, dugo ang umaagos mula sa kanyang bibig. Niyakap niya ang kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay tuliro sa hindi paniniwala, at nauuto siya, hindi ito maaari. Hindi na siya nakahawak pa, bumagsak sa lupa na may ungol bago siya mamatay. Sa likuran niya, hawak pa rin ni Xiao Xuan ang baywang ng kanyang senior sister, bumubulong ng may kumpiyansa. Lumingon si Xuan upang tingnan si Xiao Xuan, nag-aalinlangan na tumatawag, junior brother. Sa labas, sinusubukan pa rin niyang panatilihin ang seryoso at makajos na facade, ngunit sa loob, siya ay natatawa, ganap na delusyon, nag-iisip, hehe. Dapat na mesmerized si Senior Marshal Sister sa gwapo kong mukha kanina. Ngunit hindi nagtagal ang masayang pantasya na iyon. Sa tabi niya, biglang sinabi ni Xuan, hindi mo ba ako bibitawan ngayon?
Napagtanto ni Xiao Xuan na nahuli siya na nagde-daydream, namutla ang kanyang mukha. Nauuto siya, oo, tama. Matapos niyang bitawan si Xuan, lumayo siya ng ilang hakbang pagkatapos ay lumingon upang tingnan siya ng kalmado, walang emosyonal na pagbabago, at nagbigay lang ng papuri, hindi masama ang galaw na iyon. Tiyak na susubukan kong magsanay nito kasama ka kapag may oras ako. Hinimas ni Xiao Xuan ang kanyang baba, sinusubukang ipakita ang kanyang pinakagwapong ngiti at sinabi ng mayabang, ito ay isang natatanging finishing move na kakamaster ko lang. Hindi man lang banggitin ang isang tulad ni Wang Changfang na kakapasok lang sa nascent soul realm, madali kong labanan ang isang spirit severing cultivator. Hindi malinaw kung nagkaroon ng anumang points ang mga salita ni Xiao Xuan kay Xuan, ngunit binigyan nila ng inspirasyon ang isang babae na nakatayo hindi kalayuan. Lumingon, si Ying Jingyu upang tingnan siya, nagtataka, kaya niya ring labanan ang isang spirit severing cultivator. Inalis niya ang isang devil corpse sa isang kaway ng kanyang kamay at tinanong ang taong nasa tabi niya, Wei Lao, gaano sa tingin mo ang totoo sa sinabi niya? Sumagot agad si Wei Ju nang marinig ang kanyang tanong, bagamat abala sa paglaban sa isa pang zombie. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinabi niya, ang galaw na ginamit niya kanina ay marahil ang myriad transformations into one na madalas isinasagawa ng mga sword cultivators. Ngunit mula sa paraan ng kanyang pag-channel ng kanyang spiritual power at espada na iyon, wala akong makitang anumang. Narinig ang sagot na ito, nanlaki ang mga mata ni Ying Jingyu sa pagkabigla, kahit ikaw, hindi mo makita. Bagamat medyo nahihiya, sinabi pa rin ni Wei Ju ng matapat, ang matandang ito ay nasa peak ng nascent soul realm, ngunit kung haharapin ko ang galaw na iyon. Huminto siya ng ilang segundo pagkatapos ay bumantong hininga, umaamin ng may hiya, hindi ko maintindihan. Nagliwanag ang isip ni Ying Jingyu. Tiningnan niya ang kumikinang na si Xiao Xuan ng may paghanga, bumubulong sa sarili, mayroong ganito palang nakatagong henyo ang dangan. Ang mga disciples ng Sun Moon Devil Sect ay parang mga ahas na walang ulo. Nakita ang sakuna na sitwasyon sa harap nila, namutla at hindi mapakali ang kanilang mga mukha habang bumubulong sa isa't isa, tinalo si Elder Wang ng napakabilis. Ano ang gagawin natin? Magpapatuloy ba tayong lumaban? Sa tingin ko, dapat tayong tumakbo. Biglang lumapit ang isang malakas na yabag, gusto mong tumakbo. Sa tingin mo ba ang Hongmang Sect ay isang lugar na maaari mong puntahan at iwanan ayon sa iyong gusto? Nakita ang nakakatakot na ekspresyon ni Xiao Xuan na may mga matang nagliliyab sa pula sa murderous intent at ang kanyang kamay na naglalabas ng malamig na kulay lila na aura, halos nahihi sa takot ang demonic army sa lugar. Nanginginig sila sa takot at ang ilan sa kanila ay nagmamadaling lumuhod sa lupa, nagmamakaawa sa kaawa-awang boses, maawa po kayo. Nagsisilbi lang po kami sa mga elders. Tama iyan. Hindi pa ako nakakasakit ng sinuman. Naloko lang ako para sumali sa Sun Moon Devil Sect. Itinapon ng isa sa kanila ang kanyang saber sa lupa, sinasabing sumusunod sa kanyang pamumuno. Lahat ng natitira sa Sun Moon Devil Sect ay sabay-sabay na lumuhod, pinag-isa ang kanilang mga kamay sa pagmamakaawa, maawa po kayo sa aming buhay. Sakto, isang nakakatakot na pagsabog ang umalangaw sa kalawakan, na nagpagulat kina Xiao Xuan at Xuan na blangkong tumangala. Napalingon din ang dalawang disciples ni Xiao Xuan sa pagkabigla. Nagtanong si Lin Zihi ng may pag-aalala, ano ang nangyayari? Sumigaw si Sumuhan sa gulat, napakaingay niyan. Tiningnan ang lugar sa paligid ng malayong mountain peak na nasusunog, ang langit ay nagliliyab sa liwanag, lumipad ang mga rock debris sa lahat ng dako at isang matayog na haligi ng itim na devil energy ang sumabog, na parang mga madilim na tendrils ng enerhiya ang umikot palabas. Napasinghap si Zuan, iyan ang first pick. Naalala si Zhang Hai, sumigaw siya sa pag-aalala, sect leader. Panganib, kailangan kong pumunta. Hinugot niya ang kanyang espada, handa ng sumugod. Mabilis siyang pinigilan ni Xiao Xuan, teka, senior sister. Ang kanyang boses ay malalim ngunit malinaw, hindi na natin kailangang pumunta roon. Nandito na sila, sa kalangitan sa harap nila, isang pulang guhit ng liwanag ang sumabog sa makapal na usok na parang isang kometa, sinundan ng isang nakakakilabot na tawa, haha. Hongmang whelps, maghanda kayong dakpin. Sa isang kisap mata, bumagsak ang liwanag sa lupa. Ang malabong mga figure ng dalawang tao ay makikita sa likuran ng isang pressure ng
Kamatayan. Walang iba kundi ang sect leader ng Sun Moon Devil Sect, isang 5th level nascent soul cultivator. Mayabang niyang hinawakan ang leeg ng walang malay na si Zhang Hai, itinaas siya ng mataas pagkatapos ay may ngiti ng tagumpay, sinabi niya, ang sect leader ninyo ay akin. Ang sect protecting Grand Array ay nasira. Huwag na kayong mag-abala sa paglaban. Maging mabuting bilanggo ng Sun Moon Devil Sect at mas mababa ang inyong pagdurusa, o magtatapos kayo tulad ng inyong sect leader. Ibinagsak niya ang kanyang palad sa likod ni Zhang Hai, na nagdulot sa kanya na umubo ng dugo at umikot ang kanyang mga mata, pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa. Nakita si Zhang Hai na nakahiga ng nakaharap, tumawa siya ng nakakakilabot, maging multo sa ilalim ng aking talam, ha! Sumigaw ang mga elders at disciples ng Hongmang sect sa paghihirap, sect leader. Ang anim na mata ng pangkat ni na Xiao Xuan at Zuan ay nakatitig sa direksyon na iyon, bawat isa ay may iba't ibang emosyon ngunit sa pangkalahatan ay labis na nagagalit sa malupit na kilos ng Devil Sect leader. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.